hindi ako masyado after sa bloodline kasi more on winning producing line. Yun ang lagi kong tinatarget. Laging either ang ginagawa ko kasi producing line and then performer, saka ko sila binibreed ng pamilya nila. Hindi ako more on sa winning, more on producing. The reason is to multiply the winners kasi mas maraming nag-produce. So yun yung parang naging napag-aralan ko. At saka sa pedigree, kadalasan na nakikita ko sa winners is kailangan pag-aaralan niyo yung pedigree ng mga nananalo at mga nagpo-produce. Hindi yung pedigree, hindi natin tinitingnan dapat na anak ito ng champion o maraming champion na nakapasok. Kailangan makita natin kung paano nagawa yung champion. Pag-aralan natin yung pedigree, kung paano lumabas yung ganito kagaling na ito. So yun yung kadalasan, hindi ko sinasabing yun yung natutunan ko din yun sa mga ibang fanciers na gano'n ang ginagawa nila. Natutunan ko rin sa kanila yung maipapasok. Kailangan natin maipasa para sa ating mga kalapatid. Mas maintindihan nila ang sport ng pigeon racing. Sa akin kasi, kung ang ibon wala namang problema, hindi naman kailangan. Para sa akin, hindi ko sinasabing, syempre, hindi tayo pare-pareho. No? So yun lang sa akin. Yung immunity ng ibon, kailangan malakas. Kapag ang ibon walang sakit, bibigyan mo ng gamot, hihina ang immunity. Pag binigyan mo na ngayon ng gamot yung mga ibon, hindi na nila tatanggapin. Kasi immune na sila eh. Yun yung so, pag may sakit lang, alam mo malakas, hindi na kailangan. Yun in my own opinion lang. Sa karera, paano preparation naman ang ginagawa? Preparation sa feeding, number 1 ang feeding. Hindi ako nagda-diet ng ibon. Gusto nyo makapagpauwi ng long distance, kailangan huwag nyo de-deprive yung ibon. Okay. Kailangan well supplemented. Kung di siya pumasok, umuwi siya. I don't care. Hindi naman ang goal ko manalo sa malalapit. Okay. Ang goal natin is mapauwi sila sa malayo. Yeah. Ngayon kung ibon natin is laging gutom, tapos i-expect mo sa napakahirap, napakalayo, hindi magandang weather, yun lang yung tangi nilang baon, yung lakas sa pagkain nila, well supplemented sila. Yun yung number 1 so, preparation ng number 1 is palakasin muna natin yung katawan ng ibon para may bala sila pagdating ng laban. In short, di pare dinadahit yung ibon. Yung pagdating sa halo ng patuka, protein, nag-a-adjust ako 2 to 300 kilometers and then after that nag-a-adjust na ako. So depende sa distance, depende sa kung ano yung ilalagay, kumbaga depende kung gaano karaming gasolina ang ilalagay mo sa ibon. Yun. Oo, kailangan talaga yun. So minsan nagtataka na kinakapos, kulang yung gasolina nila mga kalapatid. Tapos hindi sila fit. Kailangan ma-reach nyo yung fitness level nila bago kayo lumaban sa long distance. Kahit na ang ibon natin, puro long distance yan, kung hindi yan fit, hindi yan makakasabay sa pacing. Yeah. Sa pacing ng mga ibon, sa grupo ng mga ibon. Tapos naman sa preparation ng tossing, number 1 yan. Yun, pinaka-importante yan. Hindi ko sinasabing huwag yung bombay ng gamot kasi narinig ko maraming malapit pa lang yung karera, sinasagad na natin sa gamot. Luto. Toss muna tayo. To familiarize the root our birds. Kalapatid, may break time muna ito mga vlogger. Yun o. Okay, sa vlog ko. May action pa. Sa toss, yun nga pala, number 1 dyan is yung
ready ang mga ibon lagi. So, pag nagtotos ako, halika na dito. Halika rito. I-interviewin ka namin eh. Malaglag ka, uy. Sige. Malaglag ka ano. Sabi, dumating na naman. Parang Jenkin yun. Yan po, ang ating PFC director. Galing yan. So, Tos. alapatid sa ano naman, sa importante yung pinakamahalaga yung toss sa ating pag-iibon. So itutuloy lang natin yung pagtutos. Mga halimbawa 1 month to 2 months mga kalapatid. Kailangan tinotos na natin lagi ibon. So hanggang sa ma-reach nila yung 80 kilometers. So 80 kilometers ako in my doon lang, hanggang doon lang ako. 80 kilometers. Mostly 20, 30, 50. Yan. And then, pag nasanay na yung ibon, mga nakadalawang beses na 30 kilometers, 50 kilometers, 80 kilometers, yung mga ibon nyo, pag naka-reach ng 80 kilometers, pwede nyo na ito siya. Kahit 100, 150, kaya na yan. Kasi ang importante sa toss yung binibuild up mo lang naman yung stamina nila and familiarize the route of your line of flight. Yun lang yung pinaka guide natin pare sa akin ha. Yun yung pinaka and then saka ko sila i-race. Hanggat maaari self-toss is the best and kailangan matutunan ng mga ibon na magsulo sila. Kailangan, ang goal is sa tossing is yung build up confidence and yun nga yung line of flight niya kailangan makabisado nila kasi ang reason is ng pagtutos liven up the brain but not tiring the body. Yun yung parang ipinapasok mo sa kanila na ito yung dadaanan mo kapag dating na karera. So yung advantage nung pagtutos is napakalaking bagay talaga. Yung mga bisita namin. Thank you. Oh, JJBK, shout out to JJBK ha. Please subscribe. Ayan sila mga kalapatid. Subscribe kayo kay Boss J. Eh, yung outro ni H. At si Big Boss, ito, si Big Boss. Siyempre, Big Boss yan eh. Boss. Ito, Sure. tuloy na kami ha. Pero mabalik pa ako. Ayan, Kasi may mga lang ako may compromise. Para mga ako kalapatid. last time.